Came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night, try to catch me howling at the moon. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, ako po si Paul Gutierrez ng Paultech TV. Bagong lahat, kailangan nyong malaman na baka magkaroon tayo ng Poco F4 by next year. Ayaw ko siyang pangunahan pero sana dumating sa atin yung Poco F4. Hindi lang siya basta-basta Poco F4, parang Poco F4 GT yata. Sana magkaroon tayo dito globally. Dahil hindi dumating yung Poco F3 GT sa atin, sa India lang siya lumabas. Kung alam nyo lang kung gaano kaganda yung Poco F3 GT or K40 Gaming Edition sa China, walang sinabi yung ibang phones doon, lalo sa build quality. Pero i-update ko pa rin kayo kapag dumating na sa atin yung Poco F4 GT. Pero hindi lang yata F4 GT yung lalabas, parang may Poco X4 din. Kaya kung di ka pa nakakapag-subscribe channel ko, better mag-subscribe ka na para ma-update ko kayo at siguradong mag-enjoy kayo sa unboxing natin sa Poco F4 GT. At may malaki pala tayong giveaway. Ongoing yung giveaway natin, mamimigay tayo ng mga Xiaomi products. Actually, mga Vanish yun, tapos mga watches. Then, meron ding earphones. So, para makita nyo yung mechanics, maglalagay ako ng link dun sa comment section natin. Ngayon, pag-usapan naman natin itong Poco X3 GT na gaming edition din ni Poco. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung anong mga pros and cons nito. Na-release itong Poco X3 GT nung July, bali 5 months na itong phone na to. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano naging karanasan ko sa phone na to. Number 1, maganda yung protection nito. Kung hindi nyo alam, hindi ako gumagamit ng tempered glass o kahit anong protection sa phone kapag nai-review ko. Para masabi ko sa next review ko, ang tunay na naranasan ko sa isang phones pagkatapos kong i-unbox. Hindi tulad ng iba, pagka-unbox nila sinasabi agad nila na maganda yung phone at sulit at mabilis yung phone. Pagkakita mo sa specs, MediaTek Helio lang siya. Ang masama pa nun, 4GB lang yung RAM. Nako po, ingat-ingat kayo sa mga ganyan nag-review na isang unboxing lang ang ginagawa at di na nila ginagamit. Mag-ingat kayo sa mga reviewer na pros lang yung sinasabi at hindi tinatalakay yung cons ng isang phone. Hindi yan kawawa yung naniwala at bumili ng phone na yun. Actually, maraming ganito. Kaya dapat mapanuri kayo sa mga pinapanood nyo. So, move on. Maganda yung protection nito sa display. Naka-Gorilla Glass Victus siya. Para sa akin, maganda yung Gorilla Glass Victus kumpara mo sa Gorilla Glass 5 protection. Halos walang gasgas tong Poco X3 GT ko. Unlike sa isang phone ko, naka Gorilla Glass 5 protection yun. Halos hindi siya nagagasgas kumpara mo sa Gorilla Glass 5. Pero di ko sinasabing huwag kayong gumamit ng tempered glass. Actually, kailangan nyo yun para sa extra protection. Ginawa ko lang tong video na to para aware kayo kung ano ba talaga pinagkaiba ng Victus over Gorilla Glass 5. Kaya masabi ko talaga na hindi madaling magasgas yung Victus kumpara mo sa Gorilla Glass 5. About naman sa chipset, naka MediaTek 1100 tong Poco X3 GT natin. Ang katumbas nito, hindi nagkakalayo yung performance ni Poco F9 Snapdragon 870 na processor. Pag sinabing Snapdragon, alam naman natin na pang gaming talaga yon, lalo na yung mga 8 Plus na variant. Itong 1100 ng MediaTek, flagship yung performance nito. Makikita natin dyan na mas lamang si Snapdragon 870 pero hindi nagkakalayo yung mga score nila at mas matipid tong 1100 kumpara mo sa Snapdragon 870. Pero paper specs lang yan. Iba pa rin kapag nawakan mo o na-test mo yung mga chipset na yan. Sa karanasan ko, halos pantay yung performance nito. Minsan mas nagugustuhan ko pa nga sa 1100 ng MediaTek over kay Snapdragon 870 dahil parang smooth niya para sa akin at hindi ko naranasan sa 1100 yung mistouch o ghost touch at magandang mag-manage ng battery itong MediaTek 1100. Speaking of battery, mabilis mag-charge tong Poco X3 GT natin dahil may kasama siyang 67 watts charger na kasama sa box. Almost 45 to 50 minutes full charge ka na. Pero naisip ko na sana mas mabilis pa doon ng konti. Pero ayun talaga yun eh. Actually, yun lang yung nakuha kong charging time. Baka siguro hindi na healthy kapag 15 minutes full charge ka na, di ba? At malay natin someday baka magkaroon tayo ng 15 minutes charging time lang. So who knows, diba? About sa games, sabi ko nga kanina mabilis yung Dimensity 1100 at halos kasing bilis siya ng Snapdragon 870. Kaya pareho sila ng performance pagdating sa games. At gaming device talaga to. Actually yung Poco X3 Pro, gaming mid-range phone yun. At yung Poco
Poco F3 naman, mid-range killer. Kung hindi nyo pa napapanood yung full review ko sa Poco X3 GT at Poco F3, ilalagay ko dito sa taas o dito sa description yung full review ko. At kahit papaano makakatulong din sa inyo yung video na yun. Nandun rin yung game test at camera test para sa performance ng Poco X3 GT. So ito yung mga sample games ko sa Poco X3 GT. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Straight ahead, no man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate, won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. 1 billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. About naman sa camera, na-enjoy ko yung camera nito. Pero hindi ko masyadong nagagamit yung ibang features. At medyo hindi ko trip yung macro camera nito. Hindi siya ganun kaganda unlike sa Poco F3. Pero kayo kung gusto nyo paglaro ng ibang features ng camera, marami kayong magagawa dito. Pero ako taking photos lang at videos lang yung ginagawa ko. Pero okay pa rin yung mga shot. Magandang mag-process ng image yung camera nito. Ito yung mga sample shot ko. Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Out on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Itong section na to, ito yung mga ilang cons ko sa Poco X3 GT.
Number 1, wala siyang headphone jack. Pero meron naman silang kasamang dangle para sa earphones natin. Pero ako na-misplace ko to dahil hindi naman laging nakalagay yung dangle sa phone. At iisa lang yung slot ng charger dun sa dangle. Kaya kung kailangan nyo mag-charge habang ginagamit yung phone, hindi nyo magagamit yung port para sa dangle. Unlike kapag may audio jack ka, pwede mo tong gamitin ng sabay. Then pansin ko sa Poco o Xiaomi phones, umina yung receiver ng infrared sensor nito. Kailangan tutok talaga yung phone mo sa remote mo. At minsan, hindi talaga siya accurate. May connect yung IR blaster nito ngayon. Siguro kailangan ng software updates to para sa IR blaster ng Poco X3 GT or kahit anong Xiaomi o Poco phones. Then kailangan mong gamitin yung auto brightness para makita mo yung screen mo sa umaga. Dahil ako low brightness ko to pag gabi. Then paggising ko, akala ko low bat na siya. Actually, hindi naman malaking cons to. Nasa gumagamit lang siguro. Pero kailangan mo siyang i-auto brightness kapag ginagamit mo sa gabi. Well, to be honest, napakasulit ng phone na to. Mahirap mamili kung Poco F3 or X3 GT. Actually, pareho silang maganda at worth it yung presyo. Actually, kung akong tatanungin, depende sa pangangailangan nyo. Kung more on games ka at gusto mong matagal yung battery life mo, sa Poco X3 GT ka na. Actually, may kasama pa siyang 67 watts charger para mapabilis lalo yung charging natin. At kung camera at games yung habol mo, at the same time maganda yung display, sa Poco F3 ka na. Pero mas matagal talaga yung battery ni Poco X3 GT kumpara mo kay Poco F3. In the end, kayo naman yung mamimili kung ano yung pangangailangan nyo. Yung dalawang phone na to, sulit talaga. So halos magkapresyo sila ngayon, lalo sa mga sales. So sana malaking tulong tong video na to sa inyo. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung notification bell. At huwag nyong kalimutan na sumali sa giveaway natin. So sayang yung giveaway natin. Pinamigay lang ni Xiaomi yun, so sana makasali kayo. So thank you for watching. Once again, this is Paul. You find me, hope you find me. I'll be back home soon when the sun